ordinansa, isang katutubong instrumento na kung ituring ay sagrado sa mga Kordilyeran. Madalas itong gamitin sa mga ritual, sa pag-alala sa mga namayapa, dasal para sa mga yumauna, at pasasalamat sa biyaya ni Kabunyan. Kadalasan bago ito magamit sa seremonya, kinakailangan ng madmad o dasal mula sa isang cultural leader o mambunong. Sa pagsasagawa rin ng ritual, kailangan ng alay. Kung kagaya ng may kanyaw, actually yung ginagamit mo yan parang you welcome the unseen spirit, yung mga ninuno natin na we are actually butchering something, we are offering something, you are welcome. Parang ganun ang paggamit sa amin ng gong, mga kaibaluyan. Ang pagpapahalaga sa ganitong tradisyon, hindi lamang sa Barangay Luacan umiiral, kundi maging sa iba pang barangay at probinsya sa Cordillera, gaya na lamang ng Barangay Irisan. Bilang pagpapahalaga sa nakagisnang tradisyon noong nakaraang taon, ikinabahala ng Barangay Irisan ang paggamit di umano ng ilang mga residente sa gangsa bilang instrumento sa pangangaroling. Na yung gonsanan na yan ay pang ano lang yan, pang sa mga cultural, mga ugali ng mga igorot. Kung may kasal, kanyaw, yan naman nagagamit yan. Pero yung naanuan namin doon na hiramin nila tapos gamitin nila sa kiruling o naglilimos ay hindi namin pinapayagan yun. Kaya parang nasisira yung ugali ng mga taga-Cordillera. Ang insidenteng ito ang nagtulak sa barangay para magpasa ng ordinansa para matiyak na ang mga katutubong instrumento napapahalagahan at wastong nagagamit. Sa ilalim ng Ordinance No. 8 Series of 2025 na pinamagatang Ordinance Preserving, Protecting and Regulating the Use of Gongs and Other Indigenous Musical Instruments within Irisan Barangay, Baguio City, nais ng barangay na higpitan ang paggamit sa mga ito. As IPMR, nakita ko doon ang parang pagkukulang ng mga kagamitan. Kasi yung mga gamit namin doon is may nanghihiram, ang tagal ibalik, may nanghiram, nasisira. Kaya sabi ko, kailangan siguro i-regulate natin ito na magkaroon naman ng ordinansa para masusunod lahat yung ng mga properties ng barangay. Pero inalmahan yan ng ilang miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng Baguio nang talakayin ito sa kanilang session noong March 9, 2026. Tila pinagbabawalan daw kasi ang paggamit sa mga tradisyonal na gongs. So there are instruments that needs actually no permission. And also siguro tama lang na how can we pass the playing or these customs or culture to the young ones if they do not practice. Tugon naman dito ng barangay Na hindi basta-basta sanang hiramin para sa katulad ng pupunta mga rolling, yung mga yun, hindi dapat gamitin yung mga yun. Kasi sabi nga nila, sagrado ang mga indigenous cultural, sabi nila nga, yun ang dahilan kung bakit naisip kong gumawa ng ordinansang ganun. Pero hindi ko naman naisip na sa ibang tribes, yung kanilang gongs, they use it anywhere, anytime, any place. Parang ganon. Ay hindi naman ma'am, hindi naman talagang lahat na hindi lahat na gumamit doon sa gamit ng barangay na gongs ay bawal ang maglaro ng ugali ng mga taga-Cordilleran. Yun lang talaga yung hihiramin nila. Tapos nalalaman namin na talaga pinagkikirol para pinaglilimos yung gongs. Kaya talagang gumawa kami ng resolution na dito lang naman sa Irisan. Hindi naman to restrict na sabihin natin na to regulate siguro yung paggamit ng mga Pero ang main thing na sinasabi nila is yung mga instrument from the barangay. Kasi nag-provide sila ng mga instruments. They provided gongs, tapos may mga solibaw na pwede namang hiramin. Ang gusto lang nila is malaman nila kung saan gagamitin. Dahil dito inamyandahan ng barangay ang nasabing ordinansa matapos itong pag-usapan sa konseho.
Sa panibagong bersyon ng nasabing barangay ordinance, tinanggal na ang paglimita sa paghiram ng mga gong ng barangay, pero maigting nilang babantayan ang paggamit sa mga ito. Sa ngayon, bukas ang barangay para ipahiram sa mga residente ng barangay Irisan ang kabuoang 16 na gongs at 2 sulibaw. Basta't matitiyak daw na ang mga ito magagamit ng tama at maipapaalam ng maayos sa barangay at maging sa mga kinauukulang miyembro ng komunidad. Vanessa Bugtong, RNG News.